Mga ka-diskarte chicks, may nabasa akong comment na sigurado akong maraming lalaki ang napangiti at oo nga no. Sabi niya, ma'am, paano po palaging mainit ang ulo ng mga babae po? Shoutout sa'yo ka-diskarte chicks ha. At alam kong hindi lang ikaw ang gustong makaalam nito. Kasi aminin natin, ilang beses ka na bang nagtaka pag uwi mo galing trabaho? Tahimik ka lang, wala ka namang ginagawang mali. Tapos bigla na lang, wala. Pero ramdam mong may bagyo ng paparating. Napapaisip ka tuloy, bakit parang lagi na lang mainit ang ulo? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit minsan parang laging irritable ang babae. At ang mas importante, ano ang dapat gawin para hindi lumala ang sitwasyon. So number 1, hindi ikaw ang dahilan pero ikaw ang nakikita niya. Ito ang unang pagkakamali ng maraming lalaki. Akala nila kapag masungit ang girlfriend o asawa nila, sila agad ang may kasalanan. Hindi palagi. Minsan stress sa trabaho, pagod, problema sa pamilya, pressure sa pera, mga responsibilidad. Lahat ng iyon naiipon at dahil ikaw ang taong pinakamalapit sa kanya, ikaw ang nagiging ligtas na tao kung saan nailalabas niya ang emosyon. Hindi ito excuse para maging bastos, pero malaking paliwanag kung bakit nangyayari. Kaya bago ka sumagot ng galit, tanungin mo muna ang sarili mo. May pinagdadaanan ba siya na hindi ko alam? So number 2, hindi siya galit, overwhelmed lang. Magkaiba ang galit at overwhelmed. May mga babae na kapag napupuno na konting bagay, parang malaking problema na. Halimbawa, hindi mo lang nailigpit ang medyas mo, hindi mo lang na-replyan agad, hindi mo lang napansin ang bagong gupit niya. Sa tingin mo, maliit lang, pero sa isip niya, dagdag na naman. Hindi iyon tungkol sa medyas, hindi rin yun tungkol sa reply. Yung maliit na bagay ang naging huling patak sa basong matagal ng puno. So number 3, minsan hormones din ang may kinalaman. Hindi ito stereotype, science ito. May mga panahon sa buwan na nagbabago ang hormones ng babae. Dahil dito mas sensitive, mas emotional, mas madaling mairita. Hindi ibig sabihin nito na wala na siyang control. Pero ibig sabihin, mas mabilis siyang maapektuhan kumpara sa normal na araw. Kaya kung alam mo, nasa ganitong panahon siya, hindi mo kailangan makipagpaligsahan kung sino ang mas matigas ang ulo. Mas kailangan niya ng pasensya kaysa argumento. So number 4, hindi siya nakikinig sa solusyon. Gusto mo na niyang marinig. Ito ang madalas na hindi naiintindihan ng lalaki. Kapag nagkukwento ang babae, automatic ang lalaki. Ganito gawin mo. Ganito kasi yan. Simple lang naman. Pero ang gusto pala niya, may makinig, may umintindi, may magsabing, nakakapagod nga yan. Minsan mas gumagaan ang pakiramdam ng babae kapag naramdaman niyang naiintindihan mo siya. Kahit wala ka pang naibibigay na solusyon. So number 5, kapag matagal lang hindi napapansin. Mas madaling uminit ang ulo, hindi lang pera ang kailangan ng relasyon. Attention din. Appreciation, lambing, simpleng salamat. Ang ganda mo, napagod ka ba? Kapag matagal na niyang hindi naririnig yon, unti-unting napapalitan ng inis ang dating saya. Hindi dahil materialistic siya, kundi dahil gusto rin niyang maramdamang importante pa rin siya. So number 6, kapag galit siya, huwag agad gawing labanan. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Galit siya tapos sasabihin mo, ikaw nga, ano ba problema mo? Lagi ka na lang ganyan. So anong mangyayari? Mas lalaki ang away. Minsan hindi mo kailangang manalo. Kailangan mo lang maintindihan kung ano talaga ang pinanggagalingan ng emosyon niya.
Pero mga ka-diskarte chicks, may gusto rin akong sabihin. Kung babae ang nanonood nito ngayon, hindi rin tama na laging idahilan ng stress o hormones para sigawan, maliitin o saktan ng partner mo. Responsibilidad pa rin nating lahat ang kontrolin ng ating asal. Ang healthy na relasyon, hindi yung walang galit, kundi yung marunong mag-usap kahit may galit. Parehong lalaki at babae may pinagdadaanan. Parehong napapagod, parehong nasasaktan, kaya pareho rin kailangang matutong umintindi. Kaya kung napapaisip ka, bakit parang laging mainit ang ulo ng babae? Hindi iisa ang sagot. Maaring pagod, stress, hormones, emotional overload, o baka matagal na siyang may gustong sabihin pero hindi niya masabi ng maayos. At tandaan, hindi lahat ng babaeng irritable ay toxic. At hindi rin lahat ng galit ay dahil wala na siyang pagmamahal. Minsan pagod lang talaga siyang dalhin ang bigat ng buhay. At ang pinakamagandang gawin, hindi makipag-away agad, kundi subukang unawain muna. At ikaw ka-diskarte chicks, ano sa tingin mo ang karaniwang dahilan kung bakit umiinit ang ulo ng babae? O may karanasan ka na ba nga akala mo galit siya sa'yo, pero iba pala ang tunay na dahilan? I-share mo sa comments, baka ang kwento mo naman ang maging susunod nating topic. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Maximo Vallejo, taga Palawan, Rod Sarmiento, Anthony Amaranto, Aldrin Matalog, James Rosanes from Alfonso Tagaytay, Cavite, Eduardo Sarasa ng East Rembo, Taguig City, Cheryl Espino ng Tugigaraw City, Romeo Padual, taga Oriental Mindoro, Samuel Tumala, nasa gitna daw siya ng dagat ng Atlantic Ocean, at kay Michael Moldes ng Bayugan, Marsilena. Guys, maraming salamat po sa support at manonood mga ka-diskarte chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-diskarte-chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.